Good morning na lang po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat at welcome na naman po sa ating panibagong morning devotional reading na kung saan tayo po ay mabibigyan ng inspirasyon at patnubay mula sa ating Panginoong Diyos sa araw na ito. Bago po tayo magsimula, akin pong inaanyayahan ang lahat sa maikling panalangin. Let us pray. Our great God and loving Father, as we have our program today, may it be that you will be with us, guide us, and protect us as we study your words, that somehow we are going to inculcate these words in our hearts and minds so that it will serve as our inspiration today as we'll do our different duties and responsibilities. In Jesus' name I pray. Amen. So sa umagang ito mga kapatid, muli aking inaanyayahan ang lahat na ating i-share ang ating programang ito nang sa gayon tayo po ay patuloy na masuportahan at higit sa lahat ating mas spread yung gospel sa ating mga kapatiran na nais or maabot yung mga gustong makinig or matuto at magsusi sa ating pag-aaral dito sa Voice of Remnant Ministry. Kasi ito po yung ating ginagawa. Ito po ay pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kapatiran at higit sa lahat, ito po ay nagbibigay ng patnubay sa atin habang tayo ay magsisimula ng ating araw. So sa oras na ito mga kapatid, ang pamagat ng ating morning devotional ay treasures of truth are for those who dig. Napakaganda po ng paksang ito. Treasures of truth are for those who dig. Proverbs chapter 2 verses 4 and 5 sinasabi dito, if you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Let none think that there is no more knowledge for them to gain. The depth of human intellect may be measured, the works of human authors may be mastered, but the highest, deepest, broadest flight of imagination cannot find out God. There is infinity beyond all that we can comprehend. We have seen only the glimmering of divine glory and of the infinitude of knowledge and wisdom. We have, as it were, been working on the surface of mine when rich golden ore is beneath the surface to reward the one who will dig for it. The shaft must be sunk deeper and yet deeper in the mine, and the result will be the glorious treasure. Through a correct faith, divine knowledge will become human knowledge. No one can search the scripture in the spirit of Christ without being rewarded. When men and women are willing to be instructed as a little child, then they submit wholly to Christ. They will find the truth in His Word. If people would be obedient, they would understand the plans of God's government. The heavenly world would open the treasures of grace and glory for exploration. Human beings would be altogether different from what they are now, for by exploring the minds of truth, they would be ennobled. The mysteries of redemption, the incarnation of Christ, His atoning sacrifice would not be as they are now, vague in our minds. They would be not only better to understood, but altogether more highly appreciated. The value of this treasure is above gold and silver. The riches of earth's mine cannot be compared with it. The depth saith, it is not in me, and the sea saith, it is not with me. It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof. It cannot be valued with the gold of Ophir.
with the precious onyx or the sapphire. The gold and the crystal cannot equal it, and the exchange of it shall not be for jewels of fine gold. No mention shall be made of coral and of or of pearls, for the price of wisdom is above rubies. The Signs of the Times, September 12, 1906. So dito mga kapatid na makikita natin na kailangan nating magsiyasat, magsusi, mag-aral kung ano po yung katotohanan, diba? Kasi ang sinasabi po sa ating nabasang talata kanina na kailangan tayo mismo yung humanap ng katotohanan, no? Kasi yung katotohanan na ating matatagpuan or masusumpungan, ito po yung katotohanan na kung saan magbibigay sa atin ng kayamanan na higit pa sa ginto at kung anumang mamahaling bagay na ating makikita sa mundong ibabaw. So ito po ang kayaman ng katotohanan na ipinapahayag sa atin ng banal na kasulatan na kung saan ito ay nagbibigay sa atin ng guidance. Diba? Kaya nga sinasabi dyan na kailangan magsusi tayo at ating alamin kung ano ba yung gobyerno ng ating Panginoon. Ano ba yung nilalaman na kanyang puso? Ano ba yung kanyang plano? So yun po yung ibig sabihin ng ating morning devotional reading sa umagang ito, di ba? So makikita natin diyan mga kapatid ng Panginoong Diyos, no, marami siyang plano, marami siyang gustong mangyari sa ating buhay. So tayo po yung mag-search, magsaliksik sa ating Panginoon. No, dahil po hindi po natin siya masusumpungan kung tayo po ay hindi hindi natin hagilapin yung katotohanan. Di ba mga kapatid? So tandaan po natin na sa mundong ito, wala pong kayamanan na higit pa sa katotohanan na ating masusumpungan dyan po sa ating Panginoong Diyos. Dahil po yung katotohanan yan, yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. So tandaan po natin mga kapatid na maraming itinuturo sa mundong ito. No? Marami tayong mga sekta, mga relihiyon. Subalit mayroon pong relihiyon na nagtuturo ng pawang katotohanan na mula sa Biblia. Diba? So tandaan po natin na may mga pag-aaral din naman na nagbibigay sa atin ng direksyon patungo sa ating Panginoong Diyos. Subalit, tandaan po natin na kailangan kilalanin natin at alamin natin kung ano yung nilalaman ng puso't isipan ng ating Panginoong Diyos. Ano yung kanyang ugali, ano yung kanyang pagkatao. Nang sa ganun tayo po ay mahawig sa kanyang pagkatao mga kapatid. So yan po yung ating tatandaan. So nawa po tayo ay nabiyayaan ng ating morning devotional sa umagang ito. At hangad ko po na tayo ay maabot natin yung ating nais maabot sa araw na ito sa ating iba't ibang gawain, iba't ibang responsibilidad sa ating trabaho man o sa ating pamilya. So God bless po sa ating lahat.